Okay, welcome po muli mga ka-trigger dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Ngayon ay gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano katibay ang welding pag na-crack. Okay, dahil meron ako ditong wineldingan na matagal na actually ang crack nito ay ang bula dito at hanggang dito. So, yan ay winilding ko matagal na panahon at in-estimate ko ito na hindi lang siguro 5K round ang naiputok nito dahil sa tagal na nito. Pero ang nangyari dito ay sa halip na mag-crack yung dati kong welding ay ang nag-crack naman ay itong kabila. So ibig sabihin, mas matibay yung welding ko. Ang welding ko ay sintibay din ng bago. Kasi kung itong welding na ito ay mahina, magka-crack uli yan. Pero ang crack niya ay dito naman umapir sa kabila. So ipapakita ko sa inyo ang tamang pag-welding. Kasi may nag-comment sa akin na mahina daw ang mga welding. So depende yan sa pag-welding. So ituturo ko sa inyo ang technique kung paano ang matibay na pag-welding. Okay, dahil ako ay bata pa, nag-welding na ako at saka meron din akong sa TESDA. Exam sa TESDA ng root pass. Okay, so ituturo ko sa inyo. At bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa pagla-like ninyo sa aking mga videos dahil nakakatulong kayo sa ating beneficiaries. Maraming salamat sa inyo dahil ang YouTube channel natin ay lahat ng kita natin dyan, bagaman kulang pa, ay binibigay natin sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent natin tinutulungan. Kaya't maraming salamat din sa tumulong, nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Mag-message lang kayo dyan kung kayo ay may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay mapasalamatan ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Peace America ng Virginia, USA sa patuloy na pagtulong mo sa ating mga beneficiaries. Dalangin ko ay bigyan ka pa ng maraming pagpapala ni Lord at bigyan ng mabuting kalusugan sa ng iyong buong pamilya. Sana marami pang kagaya mo para marami pa tayong mga bata na matulungan. Okay, so unang-una, babaklasin natin ito. Okay. So, marami na akong winildingan ng mga na mga nag-crack na mga slide dahil common naman 'yan sa mga slide na ginagamit sa range. Kasi dito sa range namin, hindi ko mo nag-crack, hindi na maganda o mahinang klase na. Ito yung tinatawag natin na overuse. Talagang ang mga baril namin dito ay overuse. Kumbaga ay gamit na gamit. So, tatanggalin natin ang mga nito, ang mga components natin ito. Dahil pag ito yung winelding, siyempre mag-iinit yan at posibleng humina ang mga spring niya. Kaya tatanggalin natin ito. So, kukuha lang tayo ng pantanggal dito. At magsusuot na rin tayo ng ating pang-gunsmith na apron. Yan. Tanggalin natin ang mga parts nito. Okay. Lapit na natin ito. Tanggalin na rin natin ang front sight. Ito patanggal ng front sight to. Napakalit ng front sight nito eh.
Ibalik natin yung maliit na screw para hindi mawala. Wala na nga. Ano yun? Ito, nahulog na. Balik natin yung maliit na screw para hindi mawala. Yun. Tapos tanggalin na rin natin ang rear sight kasi mga plastic yan eh. Yung mga kailangan lang ninyo nitong dowel na ganito, engineering plastic. Kung magtatanggal kayo ng mga sight. Ayan yung mag-a-adjust ng sight. Ito lang gamitin Pwede rin kayong gumamit ng bakal pero nakakasira naman ang mga gilid. Ayan, at ang gagawin naman natin dito ay ating ibibikat ito. Okay? So kung mapapansin ninyo, yan ay halos wala nang natira. Kumbaga, pag hindi natin ginanyan yan, hindi yan masusulid. So ito na ang itsura niya. Ito yung wiwildingin natin. So halos ito ay wala na doon. So ang magiging problema nito, pag ito yung winilding ninyo, itong parte na to, kita niyo itong parte na ito, pwede itong kumipot, kumipot. So, pag yan ay kumipot, magkakameron tayo ng problema sa pagpipiting. Hindi ito kakasya ngayon sa slide. So, ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko yan ng support. Kumukuha ko ng bakal na ganito at ilalagay ko yan dito. Parang magiging ganito yan. Sakto yan dyan. Pero hindi ko yan itatapat sa welding kasi pag kinapitan niya ng welding, posibleng hindi mo na matatanggal yan. So, kumbaga, andi dito yung ating welding, dito sa banda rito para, kasi lalampas yung welding dyan Kumbaga, ang tawag dito ay root pass. So, pagka lalampas yung welding dyan, ay bakal ito. Pag kumapit dyan yung welding, hindi na natin makukuha. So, ganito ang magiging lagay niya. Saka natin ito wiwildingin. Okay, so yan ang isang technique dyan. Kasi pagka hindi natin yan nilagyan ng ganyan dyan, pag yan ay kumipot na ganun, hindi mo na makakasiyan sa slide. So yan ang isang technique dyan. Kasi ito nilagyan ko rin yan nung winilding ko to. O kung makikita ninyo, yung welding ko niyan, root pass yan hanggang ilalim yan. Ganito rin, ginanyan ko rin yan. Kaya yan ay matibay. So dito sa pag-welding ko nito, dalawang klaseng welding ang ginagamit ko. Dahil ito ay manipis siya, so kung kagamitan agad siya natin ng electric welding, which is mamaya, irurut pass ko muna ito ng MIG weld, dahil manipis na yung natitira, mahirap na itong gamitin, ang ipang finish natin dito itong stainless steel. Kaya maghahalo ngayon yung steel at saka stainless steel. So, ito yun ang sikreto ng isang mas matibay na pag pinagalong stainless at saka
itong MIG weld, ito ay magiging matibay. So, ito muna ang una natin gagamitin. So, ang ginawa naman natin ngayon, nilinis uli natin. Kinuha natin yung kalahati ng welding para makita natin kung may bula, kung solid ba. At para hindi naman siya maano yung welding, lumampas dito sa kabila, kalahati lang kinuha natin at parang nilinis lang. So, ang gagamitin naman natin ngayon ay itong stainless welding rod. Gagamitin naman natin ngayon ay itong electric arc welding. So, ang mangyayari niyan, ipapalis na lang ito, lilinisin. Ito na yung welding niya sa loob. Yan, papakita ko lang sa inyo. At ayusin na rin yung railing niyan.
So yung barrel niya, hindi napiktuan, hindi siya kumipot. Kasi nilagyan siya natin ito. Atin naman natin sa slide. Okay na. So, kukulayan na lang natin ito ng itim. At papakita ko na lang sa inyo yung kulay niya. So, sunod na natin ito, pipintahan na. Gagamitin natin pintura to. Yan. Rust. Ito. Pang ano ito. At punasan muna natin siya ng thinner. So, i-oven lang natin to.
So, i-oven lang natin to. So, ngayon ay titingnan na natin yung, yung ating winildingan at pininturahan na slide. So, kung kayo ay magpipintura, hanapin ninyo itong ceramic coating. Okay, tapos ay i-oven ninyo. Okay, pwede yan hanggang sa 2000 Fahrenheit. So, titingnan na natin. Tandaan niyo itong ceramic coating kasi yan ay gas resistant at saka mga chemical resistance yan. So, pwede, ito ang maganda sa mga baril. So, kung magpipintura kayo. So, titingnan na natin yung ating nilagay natin sa oven. So, yan. Ito na yung oven natin. Yan na siya. So, ang temperature niya ay umabot ng 120. Yan, umabot ng 120 Fahrenheit. At ito na siya. Yan. So, mainit na mainit ito. At ito ay bubuuhin na natin. So, malamig na ito. Pinalamig muna natin. At kung makikita ninyo yung unang welding dito, ito, hindi na makita. At ito naman yung winilding natin na medyo may konting pilat, pero ang importante dito ay yung magagamit yung firearms. Okay, at ito sinisigurado ko na matibay yung welding kamukha nung ipinakita ko sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo ang technique ng pag-welding para yung mga sira ninyong baril ay magamit pa rin. Kagaya nito. Ito ay naano na rin ito. Matagal na to. Hindi lang siguro 2 taon itong welding na to. Ito. Yan, mga welding na yan. Ito rin kabila. Ito yan, mga welding na yan. Kaya gusto ko lang patunayan na sa aking experience na nawi-welding ito. Dahil marami na akong na-welding nito kasi may nag-comment lang na hindi raw matibay ang welding. Ang sagot ko dyan ay depende yan sa nag-welding. Kaya ito ay bubuuhin na natin. So, para makita rin ninyo yung pagkakabit ng kakabit natin ang ano nito, ang sight nito nang wala tayong gagamitin na tool. Okay, para makita rin ninyo kung paano ang pagkakabit ng sight. So, ang ginagamit ko lang dito ay dowel. Pero meron tayong tools na ginagamit nito. Okay, so yan, wala tayong tagahawak. Kaya dapat kasi may tagahawak ito eh. So, ganyan lang ginagawa ko. At yung nag-comment sa akin kung paano ina-adjust ang mga sight, ito rin lang ang ginagamit ko. Pag ako'y tinatamad na gumamit nung bullet pusher, nung sight pusher. Ayan. So, iano lang natin yan sa gitna. At para ilagay ng tama. So, pag sumusobra, ayan. Yan, ay kabit na natin. So, yung front sight na lang. Ito yung front sight. Ang front sight naman, meron niyang ginagamit na special tool para dito sa tornilyo na to. Kasi napakaliit ng sight ng baril na to. Kahit anong baril, basta steel, pwedeng weldingin. Okay, ang aluminum, may video na rin tayo kung paano pag-welding ng aluminum. At medyo mahirap nga lang yun. Ito, medyo mahirap to. Kasi maliit yung tornilyo, kailangan idikit natin dito. Okay, ang torque nito ay nasa mga 5 lang. Kaka-estimatein lang ninyo ang torque nito ay nasa mga 5 lang. Kasi plastic lang yan eh. Tsaka maliit yung tornilyo. Yan, at bubuhin na natin to. Bubuhin natin yung firing pin. So, lagyan na natin ng kaunting langis.
Madali lang naman tumbuhin itong Glock. Tayo ng pantulak. Yan, nabuo na siya. At lalagyan lang natin ng langis ang railing. Okay, ang importante dito kasi, magamit pa yung firearms. Kasi kung hindi natin ano yan, wala na. Para mapakinabangan pa. Pero ito, sa experience naman namin, dahil range ito, nilaban namin ito ng talagang bugbugan sa customer. Dahil ito, pagka ito napapunta sa range, talaga ito pinipilahan ng customer. Kaya na sinisigurado ko na basta't ang welding ay nasa tama at maganda ang pagka-welding, matibay din ang kahinatnan. Okay. So, I think okay na to at pwede na uling isabak. Ayan o. At least magagamit na uli. Yan. At inulit ko, ang bibili ninyong pintura, itong may ceramic coatings. Yan ang matibay na pampintura. At ano lang, i-oven lang ng mga 100 plus degree centigrade ang init. Okay, so yan at maraming salamat sa inyong pagano at babasahin ko lang yung ating mga basahin ko lang yung ating mga community spotlight. Okay? At shout out kay Enrique Oliva, shout out kay Raymond Nang. Si Enrique Oliva ay merong 49 sa gitna. Okay, shout out kay Enrique Oliva, meron kang 49 engagement. Shout out kay Raymond Nang, meron kang 8 engagement. Shout out kay Hansel Evangelista, meron kang 100 plus engagement. Thank you at shout out din sa inyong makasama diyan sa One Gun Pilipinas, Bulacan chapter. Shout out din kay Cyrene, meron kang 2 engagement at shout out kay Belso 3, meron kang 53 engagement. Okay, maraming salamat sa inyo. Mag-like lang at mag-comment, mag-share ng ating mga videos para mapasali din kayo sa ating community spotlight. At baka meron pang hindi man nakaka-subscribe yan, please subscribe po para makatulong tayo sa ating mga beneficiary. Maraming salamat po sa inyo. God bless.